Shoutout po sa ating lahat at your service, Mr. Wildlife TV. Please do support and subscribe. Walang iba po ang ama ng Kalingap, Kuya Val Santos Matubang, Boss Kalingap Rav, at ating Ina Vlogs. At please do support sa lahat po ng mga Kalingap charity vloggers or Kalingap partners. Once again, at your service, Mr. Wildlife TV, your Mr. Goodbye. So hello guys, Mega Love, shout po sa inyong lahat ng mga andyan, no? Shout po, Wildlife TV, ang pagbabalik. Dito po tayo ngayon sa probinsya ngayon guys, sa probinsya namin. Umuwi lang po ako, medyo may inayos lang. So yun na nga, another reaction po. Hindi po tayo gagamit ng video kasi kulang po tayo sa gamit ngayon, no? So mayroon tayong gawa ng reaction or mapaalala lang siguro. Or kasi marami kong narinig na marami nung sinasabing hindi kaya-aya itong si Federico Santos. So respetuhin natin hanggat kaya, pero ito kasi yung mga klaseng matanda na hindi dapat bigyan ng respeto or something like na igalang. Pero bago tayo magsimula guys, shoutout po sa inyong lahat ng lahat dyan, no? So bago tayo magsimula, suportahan po natin ang buong team Kalingap syempre. Sa pangunguna po ni Kuya Val Santos Matubang, Kalingap Rab, at Ina Vlogs, at saka suportahan natin lahat ng mga Kalingap reactors, Kalingap charity vloggers, sa lahat ng mga Kalingap partners. So ito na nga, narinig ko ang dami na kasi nag-upload, dami nag-react. So kahit sino mga reactor, hindi rin siguro mapigilang magbigay ng sariling opinion dito sa mga pinagsasabi ng isang lolo na I think, senior citizen na to nabubulol ako si Federico Santos. Ito sana yung mga tipong matatanda na, yung tipong agalangin mo, magmano ka, magpu at upo ka. Pero kung makilatis mo pala ang ugali nito, kasi dito pala sa social media, sa mga live stream niya, sa mga live niya, sa mga pinagsasabi niya, masasabi nating matandang walang modo. Yun yung matandang, iwan ko lang kung nadisiplina ba to, nadisiplina ba ng mga magulang to nung kabataan nito, kasi parang may sapak na sa utak kung kailan tumanda, saka nang paurong yung pag-iisip. Ano lang kaya masasabi ng mga ano lang kaya masasabi ng kanyang mga anak? Siguro kung malaman ng mga anak niya to na ganito yung ugali para ng ilang tatay dito sa Sockmate as a content creator. Siguro andun na kung ako anak ni Federico Santos, ikakahiya ko to. Itatanggi ko ito yung ama ko. Basta pa yung buko, kakaligo ko lang. So yun na nga. Sa mga narinig ko na lami nag-react na si Viancy daw, na sinabihan na my God, Federico, minor de edad pa yung something like na masabi kong binabash mo, sabihin mong may galis, mabaho bunganga. Parang ang dating kasi parang iniisip mo, parang ka-level mo lang ang isang Viancy girl. Parang magasing edad lang kayo na alam mo naman na senior citizen ka na, 60 plus ka na siguro or malapit ka na mag-70. Pero hindi ko lang lubos maisip kung bakit ganyan yung ugali mo. Ganyan yung mga pinagsasabi mo na binabash mo sa social media na sinasabi mong kisugito ganyan, mabaho yung munganga, may galis. Anong klaseng tao ka? Hindi ka ba nahihiya sa mga pinagsasabi mo? Siguro papaano na lang kung saan ako mangyari yan na pagsabihan ng ganyan. Malamang magagalit talaga. Tsaka malamang talaga mayroon kang paglalagyan talaga. Makakasuhan ka dyan sa ginagawa mo. As a content creator or masabi mong reactor ka nga, mag-react ka ng maayos. Hindi yung ang dating kasi napakabalahura mong matanda. Yung mag-react ka ng maayos kung ano yung nakikita mong mali. Sabihin mo ng maayos in a nice way, in a good way. Huwag ka nang mag-astang ang tapang mo, ang galing-galing mo. Kasi unang-una, masasabi ko lang, hindi ka matatawag na reactor Na ganun yung daw ka magsalita, yung mananakot ka. Tapos yun na nga daw, may isang live siya na pumasok daw ang tatay ni Viancy. Well, hindi natin alam kung totoong tatay man ni Viancy or siguro gumagamit na ng pangalan, pero hindi natin alam, pero hindi na yun ang pinakapunto doon. Pero dapat kasi pag ganon, andun na yung nananakot ka,
Parang ang tapang mo. Oh, andito pala. Oh, ano, kakasa ka ba? Ano, puro lang kayo pananakot, kakasuhan. For example, kung makasuhan ka, magiging masaya ka ba? Magiging sikat ka. Kasi malamang na malamang talaga ang laking butas na nakikita sa'yo eh. Kasi ang laki ng butas ng ulo mo, ang laki ng butas ng utak mo. Kung makasuhan ka, magiging masaya ka. Kasi maling-mali na yung mga pinagsasabi mo eh. Yung si Beyonce, Kisyo, ganito, ganyan, etc. Hindi ka ba hindi pa nananayo yung mga balahibo mo sa mga pinagsasabi mo kay Beyonce girl? Yung una, hindi ka naman kilala niyan. Pero kahit sinong ama, kahit sinong kadugo, siyempre anak niya yun eh. Kung malaman niyang binabastos mo, binabash mo, nilalait mo, sabihan mo, mabaho, bunganga, may galis, etc. Kahit sino magagalit talaga. Dapat na nang inang pagpasok, nagpaliwanag ka, ganito, pero talagang ang tapang-tapang mo pa. Kakasa ka ba? Tapang-tapang mo Pag ganun ka pa. Parang ang dati na parang ano ka ba? 20 years old? At 25 years old? Ang tanda-tanda mo na ganyan yung ano mo. Kung makapanglait ka, tingnan mo muna yung sarili mo. Tingnan mo muna yung sarili mo. Kung makapag-live ka, yung background mo, lahat na lang may nakasampay. Paminsan-minsan, mayroon pang kulambo na hindi na naayos, hindi natutupi. Huwag kang parang masasabi ko nito, parang may sapa ka na sa pag-iisip yata o hindi ko alam or nadadala ka na lang siguro kasi lagi kang nako-content. Siguro iniisip mo, sikat ka na, kahit ano pwede mong gawin. Siguro iniisi-isi mo lang dito yung kalingap eh. Pag ang kalingap talaga, pinaglalaanan ka ng oras at pinaglalaanan ka ng oras din ng pamilya ni Beyonce, mayroon ka pagalagyan talaga. Matidimanda ka ng wala sa oras dahil sa pinagsasabi mo. Dapat hindi ganon. Kung as a content creator, gawin mong, kung ano ka, igamitan mo ng utak. As a content creator, kung mayroon ka nakita ng ganyan, ipaliwanag mo ng maayos. Hindi yung sabi kang may galis, mabaho, bunganga. Hindi ka ba nahiya sa mga pinagsasabi mo? Kung ako yung nagiging tatay mo, ikakahiya talaga kita. Ganito pala yung tatay ko magawa ng content dito sa YouTube. Parang talo po yung elementary. Talo po yung high school sa mga pinagsasabi mo. Ang tapang-tapang mo, parang ano bang gusto mong mangyari? Ano bang gusto mong palabasin na ipahayag, ipaalam sa lahat na matapang talaga ang isang Federico na walang makakatibag sa kanya? My God! Sa tanda mong yan, nakuha mo pang magsalita ng ganyan? Nakuha mo pang mangbash, manglait dito kay Beyonce girl? Ang nilait mo, ang ganda-ganda, maayos yung buhay. Ikaw, matanong kita, maayos pa buhay mo? Sabihin mo mabaho ang bunganga, literal na ikaw yung mayroong mabahong bunganga dyan sa mga pinagsasabi mo. Pag ikaw talaga paglaanan ng oras ng kalingap at saka ng family ni Beyonce, mayroong kang paglalagyan talaga dyan sa mga pinagsasabi mo. Kung sino lang yung kalaban mo, doon ka. Wag yung unang-una, in the very first place, wala namang sinasabing masama sa si Beyonce. Hindi ka kilala ng isang Beyonce girl. Pero ang tinitira mo dito si Beyonce. Anong mayroon? Bakit galit na galit ka kay Beyonce? Bakit binabash mo? Bakit nilalait mo yung bata? Makakasuhan ka lang kasi unang-una, minor de edad pa yan, 17 years old pa lang yan. Kung sino yung kalaban mo mga reactor, doon ka mag-focus, wag kang ng ibang tao. Idadamos ka lang ka. Parang ang dating kasi, ang system nito, ginagawa mong panlaban dito, or ginagawa mong sandata si Beyonce dito para dito sa mga kalaban mo mga reactor eh. Huwag ganon. Kawawa naman yung bata. Huwag yung magsabihin mo, wow, bakit kakasa ka? Matapang ka? Parang, sino huyo? Parang makapagsalita ang ganyan. Parang, my God, kung kailan ka tumanda, saka naman yung masasabi natin paurong na yung isip. Parang, siguro nung bata ka pa, kulang ka sa aruga, kulang ka sa disiplina. Huwag kang magastang matapang kasi mga ganyang attitude, mga ganyang ugali sa social media na pinakita na kunwari matapang, to ganyan, walang iatrasan. Sa personal na buhay, matakutin yan, duwag yan. Kaya kung ako sa iyo, habang maaga pa, hanggat buhay ka pa, magbago-bago ka na. Yun lang, kasi nakakahiya, senior citizen ka na. Paano ka igalang ng karamihan ng kabataan kung ganyan ang pag-uugali mo?
ikaw yung mga tipong ikaw yung mga example sa mga matandang hindi dapat igalang. Yun lang yun. Hindi ko lang alam, no? Shout out nga pala sa anak lahat ni Federico. Kung may maanak ka mang ahunyango ka, pagsabihan mo yung tatay nyo, pagsabihan nyo, kumbaga, kayo na mismo magdisiplina niyan. Yun na lang kasi nakakahiya po yung mga kanyang mga pinagsasabi, yung kanyang mga ginagawa. Pilit niyang siguro inano na reactor siya, content creator siya, pero ang pangit po ng dating, ang pangit ng way ng kanyang pinagagawa, yung mambalahura siya ng mga minor de edad. So ang pangit. Wag lang sanang mangyari ito sa mga anak mo, Federico, na sila naman yung mabas or sila yung malait, kasi alam kong hindi mo yan ikakatuwa. So yun, kung mag-react ka ng maayos, yun lang. Wag yung kasi hindi na kasi nababagay sa iyo na manglait ka sa mga ang sagwa ang sagwa tingnan, ang sagwa pakinggan na 17 years old ang nangbas, ang nanglait 60 senior citizen. Di ba hindi ka ba nahiya noon? Hindi ka ba nahiya sa sarili mo na magsabi ka ng kisyo ganyan kay Viancy girl? So wag ganun. Be matured. Kung magiging content creator, magpakatao ka, magpakita ka na rin ng bait, hindi yung araw-araw na lang tuwing live mo, wala kang pahinga sa live, pagkatapos mo mag-live ka, mambalahura ka, ang dami mong sinasabing mga pangit. Wala bang, dapat yung mga matanda, sila yung natuturo na kung ano yung tama at kung ano yung mali, na ganito, ganyan. Hindi yung tuwing live ka, ang dami mong kaaway. Tuwing live ka, ang dami mong binabalahura, nang babash ka, nang lalait ka. Anong klaseng tao ka? Ano kang klaseng matanda? Kaya nga sabi ko kanina, ikaw yung tipong mga matatanda na hindi dapat igalang, hindi dapat bigyan ng respeto. Ito yung tipong mga matanda na kung makita, sarap batukan, ang sarap kutusan, ang sarap sipa-sipain. Kasi diyan sa ugali mo, hindi ka karapat dapat bigyan ng respeto talaga eh. O hindi ka karapat dapat bigyan ng galang. Kasi diyan sa ugali mo, magbago-bago ka na Federico. Hindi po ang pangit tingnan, no? Naawa ako sa iyo, hindi ako nakaramdam ako ng galit sa iyo. Naawa lang ako sa iyo. Siguro ulitin ko lang nung kabataan mo, hindi ka siguro narespeto ng magulang mo. Ganun, hindi ka na disiplina. Sana sa mga anak ni Federico, shout out sa inyo, no? Mawalang galang po sa inyo at magandang araw. Kayo, pagsabihan niyo po yung tatay niyo, pakidisiplina lang po, baka hindi po baka ilang araw, masurprise na lang kayo, bigla na lang damputin na yan dyan. Kasi ang pangit na po naman pinagsasabi, kumbaga, tama nga yung mga sinasabi ng mga mangilan-ngila na kung kailan tumanda, ang utak naman paurong, tumandang paurong yung pag-iisip. So, pangit naman po pakinggan kung mapakinggan nyo na yung tatay nyo pala nagkakalat dito sa YouTube, ang nagkakalat ng lagim, di ba? So pangit na magsabi ka sa isang minor de edad na kisyo ganito ganyan si Viancy. Hindi ka ba kinaklibutan sa mga pinagsasabi mo? So wag ganun. Magpakatao ka, magpakatanda ka. Ibagay mo sa edad mo yung mga pinagsasabi mo. Hindi yung nag-asta kang maton ka, siga ka, parang ikaw na yung pinakahari. Sabihin mo, bakit ka kasaka? Tapang mo kaso nyo ako. Puro lang kipanakot eh. Kung for example mangyari yan, ano kayo maramdaman mo? Kasi wala kang kalaban-laban dito. Kasi minor de edad yung tinitira mo, nilalait mo, binabash mo. Pambabash na tawag nyo, sabihin mong mabaho bunganga, may galis. Kahit sinong ama, magagalit talaga sa mga pinagsasabi mo. Wag lang sanang dumating sa puntong mag-cross ang landas nyo ng ama ni Viancy at ikaw. Yun lang, kasi baka makalimutan ka, matanda ka, magulpi ka nang wala sa oras. Kahit ako ama ni Viancy, tapos marinig ko ginaganyan-ganyan mo anak ko, hanapin talaga kita. Huwag lang sana mag-cross ang landas natin. Huwag kang mag-astang matapang, hindi na bagay sa'yo, malambot na yung mga buto mo. Yun lang yun. Kung naawa lang ako sa sarili mo. Kaya kung ako sa'yo, magpakabait ka na. Magsimba ka para mabawas-bawasan yung mga kasalanan mo. Kasi wala na sa ulog yung mga pinagsasabi mo eh. Parang wala na sa linya. Parang nagkaroon na yata ng katok yung pag-iisip mo. Sorry sa mga sinasabi ko, pero
Sobra-sobra na kasi yung mga ano, yung mga banat mo eh. Araw-araw, live ka, pang babash, pang lalait, kisyo, ganito, ganyan, etc. etc. Ang pangit pakinggan. Di ba? Ang tanda-tanda mo na, ganyan ka pa. Magbago-bago ka na, Federico. Hindi ko to sinasabi para sa amin. Sinasabi ko to para sa sarili mo. Kasi naawa mo sa sarili mo, matanda ka na eh. Pag ikaw matanda na, may edad na, senior citizen na, magpakabait na, mangumpisal na sa mga kasalanan. Gawin mo na lang masaya yung buhay mo araw-araw. Mag-alaga, kung may apo ka, alagaan mo na yung mga apo mo, yung mga anak mo, magbanding-banding na lang kayo. Hindi yung araw-araw live. So wala akong ano doon kung araw-araw ka mag-live. Kasi kung yan talaga ang ano mo na, kung yun talaga ang gusto mo na araw-araw mag-live, walang problema doon. Ang problema lang dito, dyan sa mga nilalabas ng bunganga mo, na hindi kaaya-aya talaga. Pati minor de edad, tinitira mo. Nasasabihin mong may galis, kisyo, ganito, ganyan. Huwag ganun. Kasi nagmukha kang, hindi talaga bagay yung mga sinasabi mo dyan sa edad mo. Senior citizen ka na, matanda ka na, may edad na, magbago-bago na, huwag na ano. Diyos ko po. Life is too short. So, magpaka-happy ka na lang, magpakabuti ka na lang, magpaka-ano ka na, magiging something like iduluhin ka ng mga anak mo na pwedeng sabihin, ipagmalaki ka ng mga anak mo na ganito ang tatay ko, mabait, magaling mag-ano. Paano ka ipagmalaki ng mga anak mo kung mismo dito pa lang sa social media ang pangit na ng mga pinagsasabi mo na hindi, kahit nga aso, hindi makain yung mga pinagsasabi mo. So kung ako sa'yo habang maaga pa, hanggat may hininga ka pa, magbago-bago ka na. Tsaka yung nagpasok sa live mo, o yung pumasok na kung tatay ba ni, ano yon ni, kasi kapangalan nga, tatay ba ni Viancy or hindi. Pero, i-welcome mo ng maayos. Tratuhin mo ng maayos. Kasi unang-una, in the very first place, wala talagang ginawang masama ang pamilya ni Viancy sa'yo. Matanong kita, mayroon ba? Kung sabihin mo pa, kakasa ka ba? Matapang ka ba? Pero ang pangit ng dating, parang siga yung dating mo, astig yung dating mo, astig yung dating mo. Huwag ganun. Ibagay mo sa edad mo yung ano, ibagay mo sa edad mo yung mga pinagsasabi mo. Dapat marunong ka ring rumispito. Huwag kang masyadong, Diyos ko, naawa lang ako sa sarili mo. Kung kailan ka tumanda, ikaw din, kung hindi mo magbago-bago, baka darating talaga ang punta, darating talaga ang panahon, ang tamang oras na makasuhan ka. Yun yung masasabi ko. Huwag sanang, dapat yung ano, isipin mo ipagmalaki ako ng mga anak ko, ng mga apo ko. Pero sa dyan sa ginagawa mo, matanong kita, kaya ka bang ipagmalaki ng mga anak mo dito sa pinagagawa mo sa social media? Malamang na malamang hindi. Yun yung masasabi ko. So magbago-bago na, huwag kang masyadong, pasiga-siga, hindi na nababagay sa'yo. Magsimba ka na lang. Ikaw na magturo sa mga kung ano yung tama at kung ano yung mali. Hindi yung matanda ka na, gagawa ka pa ng kamalian. Hindi lang basta-basta pagkakamali yung mga pinagsasabi mo ha. Nang lalait ka ng minor de edad. Nasabihin mo, mabaho bunganga, nakita na ba kayo? Naamoy mo? May galis, nakita na ba kayo ng personal evidence? Para makapagsabi ka ng ganyan. Gamitan mo ng utak kasi pag social media dapat maingat ka sa mga pinagsasabi mo kasi lahat ng mga pinagsasabi mo mayroong katapat yan. Yun lang yun. Kaya huwag ka mang-astang matapang kasi alam ko na simulat sa pool eh. Kumbaga, Diyos ko, mayroong nga gusto magipag-ano sa'yo, ayaw mga lumabas, di ba? Nagtatago ka. Huwag ka masyadong Lolo Federico. Hindi kita binabastos dito ha, pero bago-baguhin mo yung ugali mo. Kasi ikaw yung mga tipong mga matatanda, ulitin ko lang na hindi dapat bigyan ng respeto o regalang or ang dapat yun, bastusin na yung tipong makikita, batukan, kutusan, sipain, umalis ka nga dyan, ang baho-baho mo, yung mga ganyan. Huwag sanang mangyari sa'yo yung mga tawag ito, pinagsasabi mo kay Viancy. Yun lang yun. Kasi lahat ng mga may karma yan. Pag ikaw dapuan ng karma, sana sa'yo lang, hindi mangyari sa mga anak mo or sa kapamilya mo. So yun, pindiri ko na, payong anak lang to. Kasi, or payong apo na lang. Payong apo na lang sa'yo. Bago-baguhin mo na yung style mo. Dawi ka mag-react as a content creator. Dawi ka magbuka ng bunganga dyan sa live mo. Bago-baguhin mo. Yun lang yun. Hindi kita matatawag na isang reactor dyan sa mga pinagsasabi mo. Matatawag ko sa iyo para kang matatawag ko sa iyo demonyong matanda. Yun lang yan. Matanong kita uli.
Matanong ng kita uli. Kaya ka bang ipagmalaki ng mga anak mo o ng mga apo mo dyan sa mga pinagsasabi mo? Pag-iisipan mo yung mga sinasabi ko. So hanggang dito na lang. God bless you, Federico Santos. Babush!